tignan mo ang nangyayari sa social media pa lang or kahit sa mga reports. Wala pang nakukonvict, wala pang nakakasuhan, wala pa rin na-jail. There are congressional investigation or hearings going on both in the Senate and in the Congress, but look, ano ang nangyayari doon? Either nakaalis na sa Pilipinas yung dapat masalang sa isang congressional hearing. Asan si Saldico? Kasi Saldico is in the middle of all of this controversy kasi siya yung Appropriation Committee Chair nung last Congress at saka maraming allegations sa kanya. Pero where is he? He's in the United States, out of the blue. Akala ko ba nag-issue si Secretary Vince ng kumbaga anong election niya sa BI na walang makakalabas ng bansa, hindi pala yun extended sa mga alleged na mga elected officials tulad ng mga congressmen na kumbaga napapag-usapan publicly na baka kailangan isalang sa hearing boxing ni Torre. Ang daming issues ng bayan, biglang ang focus ng mga Pilipino nasa boxing na kasi ginawa nila yun na stage para para deception or sa distraction May ganun kasi minsan ang Pinoy. So ang sinasabi ko lang, hindi naman sa sawa or hindi naman sa hindi na-feel ng Pilipino ang problema ng bayan. It's just that siguro ang tagal natin mag-react at ang tagal natin kumilos before pa tayo kumilos, malala na yung sitwasyon. Kasi look, the 1986 so-called EDSA revolution or anything, that particular part of history, it took 20 years before pa nangyari yon. Ganun katagal ang processing ng Pilipino. Unlike other countries, it's not like that. Mabilis din sila, mabilis din yung result. So, ang sinasabi ko lang, sana naman, ang iba nating mga kababayan na hindi paggising, magising na. Kasi baka naman pag nagising na sila, wala na ang Pilipinas. Lubog na po tayo. Pero kumbaga, speaking of maraming beses, talagang grabe manindigan po yung mga Indonesians, lalo na din dito sa pinaka-recent na issue ng korupsyon. Ano po yung nakikita nyo po dito, ma'am, sa naging hakbang ng mga Indonesians din po? At sumasalamin ba ito sa maraming mga bansa, lalo na dito sa Southeast Asia, particular na rin dito sa Pilipinas po? Dahil parang magkakapareho yung issue sa kanila lang is nadagdagan yung benepisyo na sa gitna ng kahirapan, taas ng presyo ng bilihin. Dito naman, ang issue natin dito, korupsyon naman po. Doon, dinagdagan ng benepisyo yung kanilang mga public officials po. Oo, ano lang sabi ko nga sa post ko, kasi pinost ko yung isang parang Indonesian ata na nag-aaral sa Australia at sine-explain niya yung sitwasyon ng kanyang bayan. Sabi ko nga, sounds familiar kasi ang tawag din nila doon sa kanilang ang Congress is House of Representative. Tapos ang issue naman is similar in every way kasi issue ng corruption yun. Kasi parang excessive naman ng mga allowances or some kind of benefits para doon sa House of Representatives. Sa atin naman, ngayon, ang talagang maingay at talagang issue ng bayan na pinaka-prominente kumbaga, locally and domestically speaking, is yung massive corruption na ngayon ang nakatuon ng pansin ng publiko sa flood control projects. But that is not even the case. That's just one aspect of the whole story when you talk about the massive corruption happening now in the Philippines under a Marcos Jr. government. So kung titignan mo, at syempre, when you talk about kasi infrastructure project talaga, kung corruption pag-uusapan, I'm not saying everyone is, yung ibang department ay hindi kasama or walang corruption sa kanila, pero when you talk about infrastructure projects talaga, kasama na dyan yung flood control projects. Ang ano talaga dyan, ang una mong titignan dyan, ang DPWH. At then, saan nakakonect ang DPWH when you talk about infrastructure, especially when you talk about budget? Ay, of course, when you talk about government, no? Ay, of course, nakatuon at kakabit yan ng House of Representatives. Kasi ako alam ko yan. Bakit? Kasi ang tatay ko is engineer. Nagtrabaho, buong career ng daddy ko is actually sa DPWH, sa amin sa Samar, sa provincial level. So maliit pa lang ako hanggang sa ngayon na tumanda na, medyo tumatanda na,
alam ko yung kalakaran dyan sa probinsya namin, which is a reflection of the many other provinces all across the country. So ang similarity is corruption, massive corruption. At saka sa Indonesia kasi, when they, parang ang kanilang expression of protest, kasi siguro feeling ng mga Indonesian hindi na kaya sa mga salita-salita lang, hindi siguro kaya sa protesta lang na rally-rally, kaya yan, talagang sinusugod talaga nila yung mga bahay ng mga members of House of Representatives nila, yung House of Representatives mismo na building, talagang sinusugod nila at they're demanding actually for accountability. And I think Prabowo, the President of Indonesia, and even other Indonesian officials already said that they will bend to the will and to the, kumbaga, yung clamor ng Indonesian public or ng mga Indonesian. So that is what I know. But Prabowo actually attended the military parade in Beijing yesterday. So makikita mo, but I think from what I know and also from monitoring what's happening in Indonesia, ay parang sinabi ni Prabowo na, yung clamor ng mga Indonesians, he will attend to them. So parang ganun. So ibig sabihin, ang protesta at ang expression of dissent ng mga Indonesians sa korupsyon na nangyayari sa House of Representatives nila, talagang malakas at narinig kasi nagbibend ang gobyerno nila. Dapat lang, kasi in a democracy, the power of of the state actually, or the supreme in a democracy is ang mga tao. The people is the supreme in a democracy. So ibig sabihin, ang tulad ni Prabowo na presidente, kung ano ang clamor ng mga kababayan ng mga tao, ibibigay niya kasi yun naman talaga dapat ang kanyang trabaho bilang presidente. Kung hindi na masaya yung mga Indonesians at alam nilang may nangyayaring hindi maganda, din dapat makinig sila sa mga, dapat ang presidente makinig sa tao. So yun yung nangyayari sa Indonesia, but that is the surface, of course, which is very similar sa Pilipinas, pero hindi tayo umaabot doon sa punto na nangyayari sa Indonesia at the moment, kasi wala namang ganun sa Pilipinas na nangyayari at the moment. So ngayon, pero parehas tayo ng issue ngayon na dinadala, kumbaga, ng mga tao, ang massive corruption na nangyayari across the Philippines, which is, to be very frank, hindi lang yan about flood control. Flood control, kumbaga, ang prominente lang ngayon na nai-expose is the flood control projects. Pero marami pang ahensya ng gobyerno at marami pang infrastructure project na hindi pa na-expose, na also nababalot ng massive corruption. Kaya nga, ang corruption sa Pilipinas, ang crisis natin ngayon on this massive corruption is so far the worst after 1986. Opo. Nagiging epektibo po ba sa mga nakalipas? Kasi sabi nga natin, hindi ito first time, no? And in fact, sa Thailand din, sa ibang bansa, sa Cambodia rin, dito sa Southeast Asia, marami talagang mga massive na mga kilos protesta. Nagiging matagumpay po ba na yung sigaw, hinaing ng taong bayan yung nasusunod? Sa ibang bansa, sa ibang cases, like for example, in Thailand, napalitan ang kanilang prime minister. Hindi na si Sinawat. Iba na. Because the Supreme Court ruled na may ginawa siyang mali. Kaya napalitan. In Indonesia right now, from what I know, Prabowo already said na, okay, hindi na. Wala na yung mga extra at sobrang luxurious na mga allowances or whatever na additional benefits para dyan sa mga House of Representative na members. Actually, nagsalita siya on that eh. So, but of course, it's a transition. Ang tanong ko sa Pilipinas, nakikinig ba ang gobyerno? Nakikinig ba si Marcos Jr. sa hinaing ng mga tao? Yan yung tanong. Kasi at least sa ibang bansa, mayroon man silang mga tinatawag mong political mobilization or protest and clamor from the people. May result. Nagkakaroon ng change. Or to certain extent, yung clamor ng mga tao nangyayari. Kasi look at Thailand. Thailand right now is already, may bago na ang kanilang PM. Sa Indonesia, feeling ko it will subside kasi ang presidente nila, I think, is listening to the clamor ng mga nagpuprotesta. At saka medyo ma-intensive na eh. Pero sa Pilipinas, ang tanong, may nangyayari ba? Kasi sa akin lang, Admar at saka MJ, tignan mo ang nangyayari sa social media pa lang or kahit sa mga reports.
wala pang nakukonvict, wala pang nakakasuhan, wala pa rin na-jail. There are congressional investigation or hearings going on both in the Senate and in the Congress, but look, ano ang nangyayari doon? Either nakaalis na sa Pilipinas yung dapat masalang sa isang congressional hearing. Asan si Saldico? Kasi Saldico is in the middle of all of this controversy kasi siya yung Appropriation Committee Chair nung last Congress at saka maraming allegations sa kanya. Pero where is he? He's in the United States, out of the blue. Akala ko ba nag-issue si Secretary Vince ng kumbaga anong election niya sa BI na walang makakalabas ng bansa, hindi pala yun extended sa mga alleged na mga elected officials tulad ng mga congressmen na kumbaga napapag-usapan publicly na baka kailangan isalang sa hearing at sa investigation kasi baka may kinalaman sila. So hindi extended yun. Extended lang sa contractor yun. Yung yung parang announcement na parang look out sa parang hindi makalis ng bansa. Pero hindi. It should be extended to all possible alleged people na napapag-usapan publicly or even privately na kasama or kailangan isalang sa investigation dahil baka they are part of those people na may kinalaman at accountable sa nangyayaring massive corruption in government, both in the executive or even because the Department of Public Works is involved and even the House of Representatives, even the Senate kasi may mga nami-mention na pangalan na lumalabas na yun, tumanggap sila ng donation. May mga ganun eh. So, dapat ang extension, ang tinatawag na wag makalabas ng bansa, extended to all. Hindi lang dun sa contractor. Alam mo, pagdating dito sa mga infrastructure project, ang contractor, alam ko yan, kasi my dad work in the DPWH, Engineer 3, medyo mataas ang posisyon sa DPWH sa amin. Wala na, patay ng daddy ko Pero alam ko to kasi anak ako, lagi akong sumasama kahit bata pa ako sa mga inspection niya sa mga projects. And on this, bata pa ako, I was a kid, I was exposed to this. Tawag nito, and at the same time, to certain extent, ang dad ko, 1 year before siya na matay dahil sa COVID, tawag nito, nag-contractor din. So alam ko at nakikita ko kung ano yung kalakaran dyan. Ang mga contractors, isa lang yan sa dapat mong investigan. Marami dyan, from district engineer up to the level ng engineer nag-i-implement ng project sa DPWH. Tignan nila yung paper trail, tignan nila yung money trail, makikita nila kung sino ang mga tao na dapat nilang ipatawag sa congressional hearing or sa Senate hearing. At kung magbibigay sila ng lookout sa BI na walang makakalabas ng bansa, dapat it should be lateral to every possible person, regardless kung official o hindi, contractor o hindi, as long as napapag-usapan, ilagay mo yan sa notification para hindi makaalis ng bayan. Opo. Kasi look, Saldico is out of the country. Kaya bang habulin yan? Yung post ko nga sa Facebook kanina, sabi ko, gamitin ni Marcos Jr., ni President Marcos, ang clout niya with the United States to bring him home para umattend siya ng Senate hearing or di kaya congressional hearing. Kasi some of the congressmen are not even, parang hindi sila receptive na ipatawag si Saldico. Ngayon, paano ipapatawag kung nasa United States? Medical concerns daw. Bakit magbi-medical concern? Sa Pilipinas ba, walang mga hospital? O bakit kailangan lumabas ng Pilipinas? Wala bang hospital tayo? Ang dami nating magandang hospital dyan Mas mahal pa nga sa United States kasi dollar yun, peso lang sa Pilipinas, diba? So yun yung sinasabi ko. Medyo nakakainit ng ulo. Prof, bago uminit ng husto yung ulo mo, dito balikan ko lang itong sa issue ng Indonesia. Kasi parang yung issue sa kanila, after lang yata ng ilang linggo o ilang buwan, sumiklab agad yung itong protesta. Sa atin dito, ang talagang mga malawakang protesta na heavily talaga na cover ng buong mundo, yung EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3. Pero itong issue ng corruption dito ngayon, latest lamang, matagal na ito matagal nang nababanggit ito, when in fact nung pinagmalaki ito ni Marcos Jr. sa kanyang SONA, after 1 year pa bago talaga parang napagtanto kasi nung una parang dumidepensa pa na overwhelm, nasira, nabangga ng barko. Yan yung mga ganun, di ba? After nung nag-fact check ang kalikasan. Pero after ng 1 year, doon na tinanggap niya. Binabanatan pa nila noon sa side ng administration yung mga kritiko.
dun sa mga pumupuna. Pero after 1 year, tinanggap nila na merong guni-guning project, merong mga substandard na mga project. At ngayon, dito, pero ano ang nakikita mong rason? Parang masyadong, ano ba, ang taong bayan, mga Pilipino na ngayon, nagsawa na ba? Hindi naman siguro nagsawa, pero ito talaga ang problema ng Pilipinas eh. At saka ito rin siguro ang challenge sa mga Pilipino. Kasi mga Pilipino matiisin. Tiis ng tiis, tahimik pa rin, chichika lang about the politics going on in the country, pero hindi mo nagagalaw. Ito yung problema natin eh. Kaya lumalala ang problema. At saka yung mga abusado ng mga crocodiles everywhere, at alam na natin kung nasaan sila, lalo pang nakakagawa ng kung ano-anong kakorupsyon na yan. Dahil ang mga Pilipino din, may pagka-lenient at may pagka, alam mo yun, minsan kasi ano tayo eh, yung parang lenient, tapos minsan distracted din kung ano yung relevant at very important issues ng bayan, nakakalimutan natin. One example of that is the boxing ni Torre. Ang daming issues ng bayan, biglang ang focus ng mga Pilipino nasa boxing na kasi ginawa nila yun na stage para para deception or sa distraction eh. May ganun kasi minsan ang Pinoy. So ang sinasabi ko lang, hindi naman sa sawa or hindi naman sa hindi na-feel ng Pilipino ang problema ng bayan. It's just that siguro ang tagal natin mag-react at ang tagal natin kumilos before pa tayo kumilos, malala na yung sitwasyon. Kasi look, the 1986 so-called EDSA revolution or anything, that particular part of history, it took 20 years before pa nangyari yon. Ganun katagal ang processing ng Pilipino. Unlike other countries, it's not like that. Mabilis din sila, mabilis din yung result. So, ang sinasabi ko lang, sana naman, ang iba nating mga kababayan na hindi paggising, magising na. Kasi baka naman pag nagising na sila, wala na ang Pilipinas. Lubog na po tayo. So, yun yung sinasabi ko, that is a Filipino thing eh. I don't know how to categorize it if it's good or bad. I don't have judgment on it. Ang sinasabi ko lang, this is the experience and this is the observation I have pagdating sa mga bagay at mga usapin na ganito. Kaya ang sinasabi ko nga lagi, gumising na ang Pilipino. Kasi kung gusto nyo na ang may bayan pa kayo na aabutan na kaya pang isalba, it's the time to wake up. Pero kung hindi kayo gigising ngayon, baka bukas or wala na. Mahirap, alam mo, malalim ang problema ng Pilipinas kung i-analyze mo. Itong massive corruption is just one. But so far, at this time, it is one of the, talagang sobrang nakakainis at nakakairitang issue na nangyayari sa Pilipinas. Pero malalim po ang problema ng bayan. So sana, ang mga Pilipino magising. Yung ibang bansa, makita mo, di ba? Parang pang. Tapos mabilis, tak. Then, after that, they get the result. Look at Bangladesh, di ba? Ano nangyari sa Bangladesh? The same thing that is happening now in Indonesia. Di ba? Kasi seryoso sila eh. Gusto nila yung clamor nila. They would fight for it. They're fighting for themselves and for their welfare and for their country. I'm not saying na hindi tayo ganun. Hindi ko sinasabi na ang Pinoy hindi nationalistic or patriotic. Pero ang sinasabi ko lang, mayroon tayong loading. Parang computer, parang naglo-loading muna. Tapos after ng loading, nag-warm up. Tapos saka na nagigising. Kailangan ko na palang kumilos. Pagdating mo dun sa time na, gising na ako, kikilos na ako, malala na problema. Or mahirap na at sobrang complicated na. So yun. Yun ang tingin ko. Ma'am, sa ibang topic naman, good evening, si MJ po ito. Hi, meron MJ. pong nangyari, no? Meron pong nangyaring event abroad kung saan marami pong mga heads of state ang nagpulong-pulong papunta po sa China. At notably, ang mga nandoon ay ang Pangulo ng Russia, Pangulo po ng North Korea, at iba pa pong mga heads of state. Anong tingin mo dito, ma'am? Lalo pat nasa gitna ay si Chinese President Xi Jinping. Ito ang tinatawag mong the emergence of the multipolar world and the emergence of China as the lead country when you talk about the new global order, or which is being described by most geopolitical analysts and international relations experts as the multipolar world. At
yung iba naman na medyo tawag nito tinitis nila yung collective West. Ang sabi nila, this is the badass leaders gathering in Beijing yesterday dun sa military parade nila. So kasi take note ha, hindi lang yung leader ng North Korea nandun, hindi lang si President Putin ng Russia. Even other leaders like for example Iran, the leader of Iran was there, Prabowo was there, and the Indonesian leader, which is one of the biggest country in terms of population as well. At marami pang delegation. I think there were 80,000 invited guests na from other countries na most of them are officials, pero mga 20 leaders ng iba't ibang bansa ang nandun. So may mga leaders din from Central Asia. So yun, ang tingin ko is it was not just parang ang kita ko kasi doon is hindi lang siya celebration ng 80th anniversary ng Chinese resistance against Japanese occupation at saka against fascism, kundi parang it was also a showcase of how China has arrived in a sense that really China is the lead even in military capability and strength. If you really see it, at kung titignan mo lang talaga ang totoo, you will see it. So, and also it was also a projection na China would lead the multipolar world alongside countries na hindi gusto ng West or dinidemonize ng West, ng Western or ng collective West or ng Western Alliance, at nandyan na yung Iran, andyan yung Russia, andyan yung North Korea, at ang iba pa. Kasi may mga ibang countries na nandun na actually they have, parang ayaw sa kanila or hindi sila favorite ng Western Alliance led by the United States. So yun yung projection doon. Pero of course, kumbaga the core of the celebration was all about it was really all about celebrating the victory against the Japanese occupation and also the fight against fascism na kung saan talagang very grand ang celebration. Ang daming dignitaries kasi even hanggang ngayon marami pa ring mga world leaders actually and heads of state na nandito at pumupunta pa nasa Beijing. Even yung head ata or leader ata ng Cuba just nandito din. So kaya may ganon. So makikita mo talaga na China really has really emerged as an alternative leader of the new global order. It's really evident even in military capability. I'm not kidding. Nakita ko MJ ang mga I was given all the pictures ng military parade kasi malayo siya So kailangan mo kung wala kang access dun sa event mismo na malapit ka, hindi mo makukuha yung magagandang picture. So I was provided ng isang media entity ng mga pictures na kinuha nila. Humingi ako. Kaya nakita ko lahat ng pictures, makikita mo talaga ang military capacity nila. Ngayon lang nila nilabas at pinakita yon. Makikita mo, my God, I'm not kidding. They are the leading military power. Of course, Russia is a superpower in military because mas marami silang nuclear warheads. But when it comes to other military armaments and military capability, including technological capability, at lalo na yung mga, alam mo yun, digital na or talagang yung parang kiniklik-click mo na lang, yung mga ganong klaseng basta technological-oriented na mga cyberspace na mga kind of military technology and assets, China is really leading. I'm not kidding. Even dun sa fighter jets, nakita ko kasi yung mga picture, kaya sabi ko, oh my God. Tapos iniisip ko habang nakikita ko, oh my God. Tapos ito yung, tapos under Marcos Jr., ito yung gusto nating maging kaaway. Oh my God, sabi ko, Lord. Opo, ma'am, ito pong nangyayari ngayon, marami kasing pumupuna, no? Dahil sa ginagawa daw ng US na labis na isolationism, no? Na kaya ito nagiging resulta at ang China raw ang nagpupuno sa mga kakulangan na ginawa po ng US government in the past years. Ang tanong ngayon, saan tayo pupulutin ng Pilipinas? Dahil po't masyado tayong nasa
pro-US stance. Pero nga ako nabasang news report, no, na mayroon isang mayor, isang opisyal ito sa Pilipinas, ang hinahanap po yung presensya ni PBBM doon sa mga meeting na ginawa sa China, lalo pat andun ang iba't ibang mga world leaders. Meron ng mga ASEAN leaders na nandoon, ma'am eh. Oo. Alam ko yung mga ASEAN leaders kasi may picture nga ako ng bawat yung kumbaga yung bawat bawat aspect or bawat segment ng buong celebration. May picture ako, kaya nakita ko kung sino yung mga leaders doon. Kasi from afar, kahit pumunta ka doon sa event, hindi mo makikita kasi malayo masyado eh. Pero dahil nga yung media nila, very sophisticated yung mga camera na nagzo-zoom in, nakuha nila yung mga segments. So makikita mo rin kung sino yung mga leaders na nandun. Almost all leaders of Southeast Asia, or all leaders meaning the heads of state ng Southeast Asian countries, nandun. Except Thailand. Pero ang Thailand may delegation na mga officials, pero not the PM. Kasi first and foremost, kapapalit pa lang nila ng PM dahil nga yung Supreme Court nila nag-rule na may nagawang mali si Sinawat, so nagpalit. And on the other hand, Thailand will not necessarily be invited at that highest level precisely because during the Second World War, hindi naman sila nasakop ng Japanese, and to certain extent, yung king nila the king of Thailand during that time accommodated the Japanese na gamiting passage ang Thailand para makonquer ng mga Japanese ang Burma or Myanmar and then the other countries including the rest of Southeast Asia. So hindi talaga siya i-invite kasi ito celebration on the 80th anniversary against the Second World War, yung panalo against the Japanese occupation sa Asia or Southeast Asia. So, ang Thailand, hindi, pero may mga delegation sila. Ang Pilipinas talaga, hinahanap talaga kasi in the very first place, ako rin. Actually, nung makita ko yung official list, kasi may nag-send sa akin na, Ana, ito yung official list. Maybe if you want to write something about it in your column, you can quote the countries. Sabi ko, thank you. Nung tinignan ko yung official list ng mga delegation, especially the heads of state, wala doon ang ating Pilipinas, si President Marcos. So nang nakita ko, sabi ko, bakit ganon? Sabi ko, kasi kami, more than 5 years or more or less, 5 years occupied by the Japanese, and the occupation of the Japanese in the Philippines during that time, cruel. We suffered and we fought the Japanese. May balahap tayo, even some of the Chinese na kasama natin sa pakikipaglaban natin sa mga Japanese during that time. We have Japanese war heroes. May mga soldiers tayo na nakipaglaban dyan. Andyan ang hukbalahap if you look at the history of the Philippines. And even then, it was us who won against the Japanese, not the Americans, as the American claims na sila ang liberators natin. And we were devastated during the Second World War dahil sa Battle of Manila. How many Filipinos died because of that? So, kaya nga nung sabi ko, Mike, bakit nandito ba ang pangalan namin? Wala doon. So wala tayo doon, hindi tayo nandoon. So sabi ko, ay nako, kasi naman, paano ka naman i-invite kung ang nagsasagawa ng 80th anniversary na sobrang grand, hindi na friend ng current admin. Kasi hindi naman talaga magbubulahan ba tayo dito? Hindi naman talaga. So, nakakalungkot lang kasi ako, to be very honest, MJ, ako parang feeling, ang gusto ko, kung may magic wand lang talaga ako, gusto ko syempre kasali tayo. I mean, ang head of state natin, kung naiba lang sana yung sitwasyon, we're supposed to be there because we're supposed to celebrate with the rest of the countries in Southeast Asia yung ganitong commemorative event kasi nag-go through tayo. At ang historical experience natin, when you talk about occupation and colonization, is similar to them. So it's really good to have that kind of, affinity with them. Pero wala nang magagawa kasi iba ang sitwasyon ngayon. Ang ating current administration has a very antagonistic relation with China. So expectedly, hindi ka talaga i-invite kung yan ang sitwasyon, diba? So yun. Sayang lang. Nasayangan lang ako sa opportunity. May nag-react, no? Gamit ang Truth Social. Sinabi po ni President Donald Trump ng US, "May President Xi and the powerful people of China have a great and lasting day of celebration." Sabi niya, "Please give my warmest regards to Vladimir Putin and Kim Jong-un
as you conspire against the United States of America. Tunog sarcastic, ma'am. Pero anong tingin mo dito, ma'am? Ito ba'y seryoso na pahayag ng President ng Amerika? Alam mo, kami din, nung mga kaibigan ko, at saka, actually, I was interviewed in CGTN sa kanilang program Dialogue. Tinanong din sa akin, MJ. Nung una ko kasing nabasa, hindi yung post niya. Mga news na lumalabas, international news. So, nang nagre-review ako ng international news, sabi ko, bakit ito parang, ano ba to si President Trump? Sabi ko. Tapos bigla na lang may nag-send sa akin nung post niya mismo na binasa mo. Hindi ata yan. I don't think it's sarcasm. Kasi may follow-up dyan, Admar, MJ. Alam mo bang, mayroon din sinabi si Trump lately lang. Ang sinasabi ni Trump na yung parade daw, yung military victory celebration, ginawa daw yun ng China para lang pansinin. Sabi ni Trump, para lang may kadugtong yan. Kasi may kadugtong yan ngayong araw na to, na sinasabi na, they were hoping I was watching. Trump claims Chinese military parade was held to draw his attention. So parang iniisip ni Trump na kaya ginawa yung parade para sa kanyang attention, para sabi ko, yun yung kanyang I don't think it's sarcasm. I think it's really what Trump is feeling and thinking at that time. Baka hindi, ma'am. Baka inggit. Hindi, meron akong, ang sagot ko dun sa GTN interview ko, ganito lang yon. Very simple lang naman na analysis yan. Very simple na analysis lang yan. Isa, paranoia. Paranoid siya. Kasi andun yung mga tinatawag mong perceived adversary ng United States. Take note, andun din yung Iran. At andun yung Iran, and I think in the SCO summit, andun ang India, nandun din ang Turkey, doon sa SCO, sa Shanghai Cooperation Summit, na Cooperation Organization Summit, na kung saan nangyari before the military parade. So lahat ng world leaders na malalaking bansa na malalakas, 40% of the population of the world, ay nandito sa talaga sa Beijing. So yun. So isa doon is paranoia, napaparanoid si President Trump. Pangalawa, yun nga, tama mo, baka ampalaya siya, bitter siya. Dahil first and foremost, baka hindi siya na-invite. Probably he was expecting na invited siya kasi nga ang United States was involved in the Second World War. Involved naman talaga sila. They were involved in Europe at involved in Asia through because of the Philippines. 'Di ba? Yung MacArthur landing sa Leyte. Yun yung Second World War yun. So, siguro feeling niya, bakit ako hindi invited? Part din naman ng United States. Hindi siya invited eh. And pangatlo, parang insecurity. Bakit ka na-insecure? Insecurity yan eh. Bakit ka magsasalita ng mga ganito na parang sour gravy ang dating kung wala kang iniisip na, bakit ako hindi invited? Or bakit sila lang? Bakit ako hindi kasama? Parang ganon. Hindi talaga siya i-invite. Kasi kung i-invite siya, andun ang kanyang mga, andun yung mga perceived adversary ng United States. Hindi maganda yun. At saka, alam mo, to be very, dun sa observation ko lang yung mga pumunta at in-invite ni President Xi sa V parade, V celebration, are actually friends of China. These are friends, really. I mean, kung titignan mo ang relationship ng China with these countries, matagal nang magkakaibigan yan at andyan yung mga yan para at magtulungan. Nagtutulungan yung mga yan. Pakistan was also invited. The Pakistan PM was there. So, nagtutulungan yan. At kapag makikita mo yung solidarity nila talaga, matibay. Ito yung tinatawag mong friends. Magkakaibigan yan. So, ang United States kasi, it's not an enemy, it's not a friend. Ang category kasi talaga ng United States, when you talk about the Chinese and the Russians and let us say the Iranians and even the North Koreans, ang tingin nila sa United States either hindi siya categorized as enemy, hindi rin siya categorized as a friend. So nandun siya, depende sa sitwasyon yan. So depende sa sitwasyon at depende sa actions ng United States. So ganon. So sabi ko nga dun sa interview ko sa CGTN, bakit naman siya masyadong bitter or paranoid? Dapat hinayaan na lang niya at nag-congratulate na lang sana siya sa China na, congratulations for the grand celebration. Mas maganda pa sana. Ang problema kay President Trump parang medyo bitter ang dating niya. Ang palaya si President Trump.
Alright. Prof, meron ding kaalitan ang China na naimbita at kaalitan sa South China Sea. Andyan yung Vietnam. Oh yes, Vietnam. Andyan din yung Malaysia. At yung iba, hindi mga leader nila, hindi prime minister or president yung kanilang pinadala. Yung iba, mga general nila, merong mga deputy lang, meron ding mga former, no? In fact, pati nga sa Australia, issue din sa kanila yon. At sa ibang bansa, nakita ko nga rito, mayroong mga former and mga present na mga leaders po nila. Halos lahat yata dito sa Southeast Asia may kinatawan. Pilipinas lang ata na kahit DFA ba natin or general, wala tayong naipadala doon. So, ano nakikita mo rito? Kasi halimbawa, itong Vietnam, nagbabatuhan din yan sila ng mga matatamis na mga salita patungkol dyan sa South China Sea. Meron ding claim yan sila. Pero higit sa lahat, nandito pa rin yung kanilang matibay na relasyon. Tayo parang mahigit na 5 dekada na ba? Naumpisahan ito ng tatay ng kasalukuyan bang presidente natin ngayon ang magandang ugnayan with China, yet hindi kasama po doon. Yun, ang Vietnam, ang high-ranking official ng Vietnam, Anwar was there with his wife, ang Malaysian PM. Ang Vietnam, yung top leader ng kanilang country, at the same time top leader ng party ng Vietnam was invited and was there. Nasa red carpet yan Kasi isa-isa lang pumapasok at binivideo Nandun. Kasama, hindi kasama ng Vietnam ang asawa niya, pero si Malaysian PM, kasama ni Anwar ang wife niya. Actually, totoo yan. Tama ka nga, may conflict din naman or may dispute tayo with ang China actually may dispute with Vietnam and Malaysia sa South China Sea, but they're invited, and take note, they're close. Kasi ang tawag nga, alam mo, nang pinakilala ang Vietnamese top leader na umattend, invited, I think PM nila, double check ko, pero top leader ng Vietnam, hindi lang ordinaryo, top leader. Nung inintroduce siya, habang pumapasok siya dun sa Forbidden City, kasi ini-introduce bawat leader Alam mo, ang description sa Vietnam, the leader of Vietnam and Vietnam as a brother and a comrade of China. Brother and comrade of China. Yan ang introduction ng Vietnam. When the top leader of Vietnam was entering, parang yung gate at yung red carpet, papunta doon kung saan nandun si President Xi. Alam mo yun, parang kamayan ni President Xi at papasok na. Imagine that, but take note, they have conflict in the South China Sea at parehas pa sila ng claim. Kasi ang claim ng Vietnam is sovereignty and territory. Ang claim ng China is the same. And the same din ang kanilang basis, historic rights. Ang Malaysia, alam mo, konti na lang ihag ni President Xi si Anwar kasama yung wife. Alam mo, makikita mo na, what this tells us, ang sinasabi lang nito is, yes, we recognize we have dispute and we have overlapping interest in the South China Sea. But that should not be the basis of our relationship as a country, or country to country, or bilateral relationship. We can still be friends and we can still help each other despite the dispute. Kasi meron tayong tinatawag na pagkakaintindihan kung paano natin i-resolve yung dispute dyan. Na hindi umaabot siya na maaapektuhan yung friendship at bilateral relation natin bilang mga bansa na may claims sa South China Sea. That was the image that you can actually see during yesterday. Kasi talagang tinututukan ko yung mga nangyayari, lalo na when you talk about Southeast Asian country leaders na nandun. So makikita mo pati yung description, it will tell you kung ano yung relationship ng China with this country, even though mayroon kang South China Sea issue. So yun yung sabi ko nga, kung ang Pilipinas lang sana will be very pragmatic, the same as this country, Vietnam and Malaysia, and even Brunei. Alam mo, Brunei may pinakamalaking delegation sa Southeast Asia. Ang Brunei may pinakamalaki. And it was really amazing na kung paano sila treat as a friend, na mayroon din naman silang issue dyan sa South China Sea. Indonesia, Prabowo was treated, though ang Indonesia is not necessarily a claimant in the South China
Sea, pero yung overlapping yung claim ng China nag-overlap doon sa EEZ ng South China Sea sa Natuna Islands. So makikita mo may conflict of interest, may dispute, pero makikita mo na they can talk it out in a separate thing, but the friendship is there, the relationship is good and flourishing, and both sides benefit from this very good relationship. Pero as a Filipino, I was thinking, oh my God, this is a lost opportunity for the Philippines. We can do the same. Pero bakit ganito ang current administration? Walang wisdom to even think about this. Even look far beyond the dispute. Hindi naman ibig sabihin na mawawala yung dispute eh. So yun yung nasayangan ako na opportunity nung pinapanood ko close up yung mga nangyayari kahapon ng umaga. So sabi ko sayang na sayang. Kasi alam mo, it's really a reality, Admar and MJ, that in this era, China is really a superpower, not only a rising one. It already have risen, I think. It has already risen. So, dapat, ang mga bansang tulad sa atin na hindi naman tayo mayaman, nag-struggling tayo, dapat alam natin kung paano bumalanse ba, at alam natin dapat kung paano natin dadalhin ng sarili natin at makikipag-usap sa mga malalaking bansa na kung saan actually kung magaling ka lang sa negotiations, magaling ka lang sa diplomasya, alam mo kung paano ka pumorma at alam mo na hindi dapat nakatied ang iyong sovereignty or yung defense mo to another external power in the other side of the Pacific. Eh di sana maganda sana, di ba? And sana we will benefit. So the problem with the Marcos administration is the foreign policy is really lopsided. The administration itself walang wisdom to see things beyond. Beyond what is now. Yung nakikita lang nila. Yun yung problema nila. Imbis na dyan, dumalo kasi marami din. Pwedeng makasalamuha siya, di ba? Mas marami pa yata mga leaders dito kaysa doon sa F1. Yung nalala mo yung F1. Yan, kasi ang sabi nila, pag mga ganyan daw, pwede kang... Hindi kasi yung sa F1 kasi, kukunti lang yung kanya makakausap doon. Dito kasi marami ito eh. Maraming mga leader ito. Nakita ko nga, meron sa Europe, Central Asia, meron sa Asia. Marami din na dito. Cambodia? Oo, yun nga yung susunod ko na tanong. Cambodian king was there. Imbis na dito, sa darating na 7 to 9 ng September po, doon siya sa bansa na ang leader na dumalo din dito. Ito ngang si King Norodom Sihamoni ng Cambodia. Sa tingin niyo po, ano po yung mapapala makukuha natin sa Cambodia unang-una sa lahat, and malaking na-miss ba na opportunity talaga ito? Of course, dalawang missed opportunities, tatlo actually ang missed opportunity ng Pilipinas under a Marcos Jr. government with this very leaning foreign policy towards the United States and a very antagonistic relationship with China at the moment. First is pagiging membro ng BRICS or pag-a-apply ng just even an observer status in BRICS. Yung BRICS na nag-expand na ngayon, malakas ang lobbying power. It's a very strong alternative to the Western Alliance. That is one. Many Southeast Asian countries is already they are already part of BRICS, or mayroon na silang tinatawag na observer status. Indonesia is already a member country. Thailand, Malaysia, applying, I think, they're applying, but they're already considered as partners. So marami pang gustong sumali, pero hindi naman kasi ganun kadaling sumali. Kailangan kang i-sponsor ng isa sa mga original members of BRICS, and that is China, Brazil, and paano ka naman i-sponsor kung kaaway mong isa sa pinaka-founding member, di ba? Pero that is a lost opportunity for the Philippines. I really hope that in the next pag nagpalit tayo ng leadership 2028 after the election, whoever becomes president is may utak na nag-iisip kung ano ang pwedeng gawin at kung saan tayong mga regional or global organization that we will benefit sasali tulad ng BRICS. Actually, very important. Another one is SCO. Alam mo ba, ang head ng Cambodia pumunta ng SCO, it's a Shanghai Cooperation Organization Summit. World leaders were there. Big time leaders, even India was there.
Cambodia was invited, not necessarily as a member, but parang observer status or parang invited na partner ng SCO. Oh, you see? Anong kalagahan nito? Of course, ang kalagahan nito, makakapag-usap ka sa mga tao, sa mga heads of states, and then pwedeng pag-usapan doon, hindi lang mostly ang pinag-uusapan usually is technological advancement, transition to green energy, energy security, which is gas, oil, and all of that, and then economic development, investment, infrastructure. Pinag-uusapan din, may mga bilateral meetings sila on the sides ng mga countries na nandun at mga presidente or prime minister na nandun. That's a second lost opportunity. The third is even this one, for diplomacy purposes. Itong military parade na nangyari sa Beijing yesterday. That was a lost opportunity to mingle with other heads of states from Central Asia, from Africa. There were a lot of African leaders and African representatives na nandun sa event, and especially dun sa malalaking country tulad ng Russia, tulad ng Iran, when you talk about gas and oil. Because the Philippines is an import dependent of all of these commodities. Kapag nagipag-usap ka, di sana makakuha tayo dyan ng concession, Mr. President Putin, can you, or Iran also is a supplier, and at the same time, andun din ata ang mga representative ng Saudi Arabia and all of this. So, alam mo yun, lost opportunity for, sabihin na nating networking man yan or diplomacy, pero lost opportunity pa rin ng Pilipinas. It's just because of one thing. The foreign policy is not neutral, it's not balanced, and even our relation with China is really not good at this time. So yun yung lost opportunity natin when in fact, kapag medyo ka lang, at least malinaw kang mag-isip, at ang ano lang sana ng Marcos government, ang kapakanan talaga ng bayan, when you talk about international relations, hindi naman yan rocket science. Very, very, lang yan very logical naman at common sense. You have good relation with China, hindi naman ibig sabihin awayin mo yung United States You just have to have friends. Everyone is your friend, kumbaga, pero at the same time, yung approach sa South China Sea should be more diplomatic, peaceful, at wag mong i-escalate yung tension. Pababain mo yung tension, separate that issue to other relations na meron ka with China, because that is not that is not a defining criteria or a basis of the entire relationship of the Philippines with China. Yun Opo. That is not rocket science, common sense yan bakit hindi magawa? Kasi ang bottom line kasi, bakit? Kasi nga ang problema ng BBM administration at ni Marcos Jr. is, well, under the thumb siya ng United States, kasi siguro maraming hawak ang United States sa kanya na hindi niya kayang pumalag.